Hey guys, sagutin natin tong tanong tungkol sa rabies ni Miss Jonah Tut na taga Dubai, no? Kababayan natin sa Dubai. Anyway, nung July 6, 11 days ago lang ay nakagat daw siya ng aso ng amo niya. Ngayon, yung amo niya sabi wala naman daw problema, may rabies vaccination naman daw yung aso at hindi naman daw nakakalabas. So nagpunta pa rin sa ospital si Miss Jonah Tut. Nangyari, sa ospital, hindi rin siya binigyan ng anti-rabies vaccination, kundi anti-tetanus lang. So, sabi niya, okay lang ba yun? Siyempre, nangangamba siya, di ba? Siyempre, galing siya sa Pilipinas. Magkaiba po ang sitwasyon ng Dubai at Pilipinas. Hindi lang sa antas ng buhay, pero pati rin sa rabies status. Oo. Alam niyo ba nung ako ay high school, dyan ako nag-graduate sa Dubai, sa Al Garhoud, sa Cambridge International School, dyan ako nag-graduate ng high school. And nung time na before kaming dali ng tatay ko dyan, nakatira siya sa kampo nila sa may Dubai Gas sa Jebel Ali. Ngayon, nung mga time na yon, sumusulat siya sa amin tapos nalulungkot siya one time kasi namatay lahat ng mga inaalagaan niyang mga aso. Mahilig sa aso yung tatay ko, mapagmahal sa mga aso yun, tapos tinitraining niya. O, na-impluwensyahan ako ng tatay ko nung bata pa ako. Nakikita ko, tinitrain niya yung mga aso namin sa bahay, mga askal, mga Pilipina aso noon. And sa Dubai, pagpunta niya doon, nag-aalaga din siya ng mga aso, yung mga stray dogs. Isang araw, patay lahat ng stray dogs niya, nilason ng mga tiga-municipality daw. At ginagawa daw nila yon para makontrol yung rabies. And yung stray dog population, animal control. And naging matagumpay naman siguro yung ginawa ng government ng UAE at that time kasi simula ng mga 1990s nga, wala silang naitalang rabies case sa Dubai, sa UAE. So, ang problema lang sa Dubai kasi meron silang mga fox. Nakikita ko doon dati pagka nasa desierto kami, namamasyal sa desierto, may mga tumatakbo, mga fox. O kaya kahit doon sa may, naglalakad ako minsan sa Satwa, doon sa may downtown, nakita ko may fox doon tumakbo. So, endemic sa kanila ang mga desert foxes. And pwedeng carrier yun ng rabies. Pero, wala silang naitalang rabies case kasi mga foxes usually they keep to themselves naman and hindi kasi sila hindi naman nila hinuhuli yung mga wildlife doon or what. So walang rabies cases sa Dubai na naitala pero hindi sila declared rabies free kasi may mga certain protocols pa, may mga patakaran pa na para declare as rabies free ang isang lugar and apparently hindi pa sila dinedeclare na rabies-free because of maybe meron kasi silang wildlife, meron sigurong naitalang case pa na imported yung case na hindi naman na because of any transmission within Dubai itself. So, maaring safe naman po kayo. Ang naisip ko lang, because I've been there, I lived in Dubai for 5 years, more or less safe naman po kayo dyan sa Dubai kasi ang aso po ng amo nyo, sabi nandun lang sa loob ng bahay, no? Usually sa Dubai, kung naka-villa kayo, if you're staying in a villa or a flat, no? A flat, ibig sabihin nun condo, ang villa naman na ibig sabihin nun ay bahay na detached, single detached. So, if you're living in Dubai, usually naman the people keep to themselves. Hindi kagaya sa Pilipinas, pinapakawalan yung mga aso, pupunta sa mga kapitbahay, mga ngalakal ng basura, tapos magkakalat dyan. So sa Dubai, hindi po ganun ang ugali ng mga dog owners dyan. Kaya kung nasa loob lang naman po ng bahay yung aso ng amo ninyo, 99.9% safe po kayo sa rabies dyan. Kasi hindi naman makakuha ng rabies yan sa loob lang ng bahay kung wala naman siyang nakasalamuhang ibang animals, especially mga stray dogs or mga wildlife. Ngayon, yung anti-tetanus, tama lang po yun kasi yung Clostridium tetani na mga bacteria na nakukuha from soil or from dirty objects na pwedeng ma-introduce sa inyo through bites na malalalim ay pwedeng mag-cause nga ng parang paglalakjo, parang delikado po yon yung tetano kaya okay po yung ginawa sa inyo. Ngayon, kung gusto niyo pa rin naman magpa-rabies injection, pwede naman, no? Pero dito sa Pilipinas talagang compulsory yan. Kasi nga, we are rabies rich, hindi tayo rabies free. We are rabies rich every year. 200 to 300 Filipinos die of rabies. Every year yan. And lumaki pa daw this year. Parang nasa 400 this year. And we are in the top
top few countries sa pinakamaraming rabies cases sa mga tao, and usually ang vector ay mga aso. Mga 99% of human transmissions of rabies ay galing sa dogs. Mostly stray dogs na mga hindi binabakunahan, yung mga nakawala dyan. I still call them ASCALs because it's a descriptive term. Ibig sabihin ng ASCAL, asong kalye. Hindi po sila aspin, kasi pag sinabi mong aspin, asong Pinoy, pag inalagaan mo na yan. Pero yung mga nasa labas, they can still be called ASCALs kasi asong kalye pa rin naman sila. Kahit na Siberian Husky yan, Doberman, or Bull Mastiff or Canicore, so pag pinakawalan mo sa kalsada at gusgusin na siya at nangangalakal na ng basura, ay pwede na silang tawaging ASCAL kahit purebred imported dogs pa yan. Iba yung Philippine Aso native dogs talaga yon. Registerable yon sa IAGD. Pwedeng i-register din yung mga Aspin, Philippine Forest Dog sa IAGD. Ask us how if you like. No? So yung dog po ninyo ay more or less safe naman sa rabies. Ang tanong ko pa dyan, bakit kayo nakagat? Kung nakagat kayo dahil natapakan ninyo or galit sa inyo because of the territory, baka hindi kayo kilala, well, maliit ang chance na rabies yun. Pero kung ang aso, bigla na lang nag-iba ang ugali, nagkaroon ng change of behavior, dati mabait naman yung aso, tapos ngayon parang nababaliw siya, parang gusto mangagat na mangagat, ayun, more or less, maaaring i-treat yun as a rabies case. Kasi usually ang rabid dog, nangangagat yan because of the virus, sinisira na yung utak. Okay, so hindi po kayo dapat mangamba. Pero I think kung gusto niyo pa rin naman magpa-injection ng anti-rabies, pwede naman. Hindi ko lang alam kung free dyan sa Dubai, pero I think free naman. Kung gusto niyo lang naman. Pero kung ako nasa posisyon niyo, hindi na. At ayos na yung anti-rabies. Kasi malabo naman magkaroon kayo ng rabies dyan. Kung sakaling kayo ang magkaroon kayong rabies dahil sa pagkagat ng aso ng amo ninyo, maaaring kayo yung unang-unang case dyan sa Dubai. Sa dami ng tao dyan, baka kayo yung unang-una. Who knows? Di magpa-injection kayo ng rabies, pilitin nyo yung amo nyo na magpa-injection kayo ng rabies. Kung ganon, pero napakalabo, no? Na kayo yung maging unang-una. Pero we never know. So I think kung sinabi ng human doctor ninyo safe kayo, then probably siya ang dapat nyong sundin. Hindi ako. Ako po ay isang hamak na veterinaryo lamang. Doktor ako ng mga aso. Okay? And baka gusto ng amo ninyo na mag-import dyan ng SDN, the best dog food in the multiverse yan. Ayan, baka may kilala kayo dyan sa UAE na gusto magpasok ng ating dog food galing sa Pilipinas, pero ang ingredients natin ay galing sa US and Australia and New Zealand. Pero Filipino formula, Filipino ingenuity, the best dog food po ito in the multiverse. Baka gusto niyo magpadala dyan ng sample para sa amo o sa aso ng amo ninyo. Kamusta na lang sa lahat ng mga taga Dubai na miss ko on Dubai. I was last in Dubai noong 2007 pa. Tatay ko, nanay ko umuwi galing Dubai 2 years ago. Nag-retire sila 2 years ago lang. Alright, so Miss Jonah Tut, salamat sa inyong tanong. If you have any other questions about rabies, please comment below. Tulungan namin kayo hanggat kaya namin. And baka masagot natin yung mga tanong ninyo kapag matsyempuhan natin na masagot ko yung tanong ninyo. Okay, ingat po kayo dyan mga taga Dubai at mga iba pa natin mga kababayang OFWs na nagsusumika para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Mabuhay po kayo, Dr. Abel Manalo po ito, Manalo K9.